Dakong 1:36 ng hapon nang lumipad patungong Japan ang sinasakyang eroplano ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Gaganapin kasi ang 4 na araw na state visit ng Pangulo sa Tokyo mula May 26 hanggang 29. Sa kanyang departure statement sa Villamor Air Base, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng biyahe sa gitna ng mga global challenges. Kabilang dito ang nagpapatuloy na global oil crisis at mga hamon sa regional security. This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. Target ng administrasyon na mas mapalalim pa ang defense, maritime at economic cooperation ng Pilipinas at Japan. Inaasahang makakaharap ng Pangulo si Japanese Prime Minister Sanai Takaichi. Ilan sa mga nakalinyang pag-uusapan ang tensyon sa West Philippine Sea, ASEAN cooperation at ang gulo sa Middle East. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. Inaasahan ding seselyuhan ang mga bagong kasunduan sa trade, investment at security sa pagbisita ng delegasyon. Nakatakda ring makipagpulong ang punong ehekutibo sa iba't ibang Japanese business leaders para humakot ng mga bagong mamumuhunan. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Kasama rin sa magiging schedule ni na Pangulong Marcos at ng unang ginang ang state call kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan sa gitna ng ika-70 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Habang wala sa Pilipinas ang Pangulo, itinalaga muna bilang mga caretakers ng bansa sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Education Secretary Sunny Angara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.